Buod ng nobelang Ang Igorota sa Baguio. Ang mga pangyayari ay hango sa isang matandang kwento ng isang igorota na ewan natin kung isang tunay na pangyayari o isang katambuhay lamang. Sa harap ng turugang kapis, ang malungkot na mukha ni Serafine Alma de Dios ay walang sawang hinahaka ng liwanag ng lumubog na araw. Siya ay ang anak ni Don Jose, isang Kastila, ngunit ang kanyang namayapang ina ay isang Pilipina. Sa Pilipinas siya sinilang at nag-aral siya at nagkaroon ng lisensya sa medisina sa Universidad ng UST. Ngunit kailangan niya pumunta sa Madrid upang maging isang dalubhasang doktor na gusto ng kanyang ama na si Don Jose. Tapos nakilala ni Serafine si naglakbay na mula Lingayen hanggang Madrid at sinakyan niya ang galyon. Ngunit inabutan ng malakas ng bagyo, tapos lumubog at napadpad siya sa isang dalampasigan na hindi niya alam kung saan. Nung pagdating niya doon, naghanap siya ng mga taong nakatira doon para humingi ng tulong. Tapos yun, dahil sa gutom, sa pagod, nawalan siya ng malay at hindi naglaon. Nagising din siya at nakita siya ng isang babaeng kayamanggi. Ngunit tumakbo ito, dala ng takot. Ang babaeng yun ay si Imay, at si Imay ay anak ni Apol Lakay, na si Apol Lakay ay pinuno ng kanilang tribo. At nasabi din ni Imay sa kanyang ina na meron siya nakitang isang lalaking walang malay at bigla nagkamalay. Tapos ang sabi ng kanyang ina na isa lamang itong sa mga espiritu. At nung nakilala na sila ng buong tribo, si Serafine, nagkamalas-malas ang kanilang tribo. Walang pagkain makain, mga aso wala silang mahuli, at tingin nila ay malas itong si Serafine. Ayun, siguro ang kultura nila at nakasanayan nila ang dahilan kung ba't ganun sila mag-isip. At yun ang